Lamang na ng 3-2 ang OKC Thunder sa series, isang panalo na lang, champion na. At kaya naman pala 4 points lang itong si Halidogi sa Game 5 na ubusan ng warm-up. Sunod-sunod ang naipasok na 3-point shot. Akala din ng iba magta-translate sa game. Naging 0 out of 6 si Haliburton. Meron namang maidadahilan doon, may injury si Haliburton sa binte. Kung hindi pa dahil kay TJ McConnell, hindi makakahabol ng third quarter yung Pacers. Nasa 18 points, 4 rebounds at 4 assists. 13 points ang ginawa ni McConnell nung third quarter. 13 points din ang ginawa nitong si Jalen Williams sa OKC na may total siyang 40 points. Si Pascal Siakam naman may total na 28 points, 6 rebounds at 5 assists. Naka 14 points siya sa fourth quarter kung kailan pa magandaan nilaro ni Siakam. Doon naman nawala si Haliburton, 0 points. Naibaba pa sa dalawa yung lamang ng Thunder sa 8 minutes mark. Kaso bumulusok naman ang OKC ng 25-16 run. Nasa 8 turnover ang nakuha ng Pacers sa fourth quarter. Kaya nagkaroon ng plus 11 ang Thunder sa possession. Si Caruso nasa 2 points pero 4 na steals. Tindi rin ang depensa ni Caruso. Si Cason Wallace naman 11 points at 4 na steal din. Si SGA merong another 30 plus point game. 15 out of 21 games niya sa playoffs, umiscore siya ng 30 or more. Meron si SGA na 31 points, 10 assists, 2 steals at 4 blocks. Base sa mga write-ups, nakuha na ng Thunder ang control sa series dahil nga 3-2. Pero kung sa stats titingnan, lamang ang Thunder ng nasa 32 points galing sa turnover ng Pacers na merong 23. 11 turnover lang doon ng OKC sa buong game, plus 12 lang sa possession ang Thunder. Yung last quarter, ang pinakamalaking nawala ang bola dito sa Pacers na nag-cost sa kanila ng game. May 4 na turnover galing sa steal ni Caruso at SGA na na-convert nila. Sa 11-point lead ng Thunder kontra sa Pacers, ang pinakamalaking nalamang nila 18 points sa buong game. Pero may total silang 32 points na nanakaw sa Pacers. Nakokontrol ang Thunder pero hindi mailayo. Hindi naman kasi bago yung nangyari kay Haliburton na nag-struggle talaga kontra sa Thunder. Lahat ng nakalaban ng OKC nag-struggle yung star player nila sa playoffs. Walang ligtas kahit sino. Si Nikola Jokic may average nung first round ng nasa 26 points, 13 rebounds, 9 assists, 50% sa field at 43% sa 3-point area. Almost automatic na. Nung nakalaban niya ang Thunder sa series, nag-average si Nikola ng nasa 26 points, 12 rebounds, 5 assists, 46 and 32%. Yun din ang nag-cause sa Nuggets sa series. Meron 3 sunod na game si Nikola na below 37% mula sa field. Si Anthony Edwards naman sa first 2 series niya, nag-average siya ng 26 points, 8 rebounds, 5 assists, 44 and 48% sa 3-point area. Meron pa siyang 16 points per game kapag second half. Si Randle naman nasa 24 points, 6 rebounds at 5 assists, nasa 52 and 39%. Nung nakatapat ng Minnesota ang OKC, bagsak si Edwards sa 23.7 rebounds, 4 assists, 47 and 28%. Si Randle naman 17 points, 5 rebounds, 3 assists, 48 and 47%. Yung mga nangyari sa mga nakatapat ng OKC, ganun din ang nangyari kay Haliburton. Isang game lang ata yung maganda yung nilaro niya sa series. Bago pa lang pumasok ang finals, meron si Haliburton na 18.6 rebounds, 9.8 assists per game, 1.9 turnover, 46% sa field at 33% sa 3-point area. Si Pascal Siakam naman nasa 21 points, 5 rebounds, 53% sa field at 46% sa beyond the arc. Sa finals, si Siakam nasa 20.7 rebounds, 4 assists, 47 and 35%. Ang tinamaan talaga doon sa Pacers si Haliburton. Nasa 15.6 rebounds, 7 assists, 45 and 29%. Pero ang talagang bumagsak kay Haliburton or some way tumaas, ito kasi nagkokos ng talo sa Pacers, turnover. Meron si Haliburton na 4 per game sa finals pagdating sa turnover at nako-convert yun ng OKC. Siya yung merong pinakamataas na assist to turnover ratio sa buong NBA. Kaso sa finals nabaliwala yun dahil sa depensa ng OKC. Ihahatid naman ngayon ng OKC ang Pacers pa uwi ng Indiana na si Haliburton nadali pa ng injury. Sinabi niya maglalaro siya sa Game 6. Base din kay Coach Rick Carlisle, ininsist kasi ni Haliburton na maglaro siya sa second half kahit merong pang leg injury. Yun ang nag-cause sa kanila sa game.
Dahil non-factor siya sa Game 5, meron pang injury. Pwede nang i-close ng Thunder yung series sa Game 6. Mukhang inabutan ng fatigue yung mga Indiana Pacers. Dahil kahit si Miles Turner, after ng interview niya, parang nangamote na. Yung injury pa ni Haliburton, nakuha niya yun since last week pa, base sa mga report. Dahil mostly humahabol talaga yung Pacers sa second half. Katulad ng Game 5, kinapos lang sa dulo. May ample time pa ang Indiana, lalo na yung injury ni Haliburton na calf tightness na makarecover bago yung Game 6. Nasa 3 araw pa yun. So hindi ko na rin maitulad kung mangyayari pa rin yung katulad sa Game 6 dahil hindi pa naman nag-assure itong si Haliburton na magpupuwersa sila ng Game 7. Hindi katulad nung kay Nikola Jokic dati.